Welcome back to our channel. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang developments pagdating sa national defense ng Pilipinas, ang mabilisang construction ng bagong Balabac Air Base sa Palawan. Kasama dito ang inspection ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordora, at kung bakit napakahalaga ng proyektong ito pagdating sa seguridad ng West Philippine Sea. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Una sa lahat, saan nga ba ang Balabac? Ang Balabac Island ay matatagpuan sa southern tip ng Palawan, napakalapit sa Sulu Sea, at mas lalo pang malapit sa contested area sa West Philippine Sea at sa mga pinag-aagawang isla sa Spratly Islands. Hindi lang ito strategic, critical ito pagdating sa monitoring, response time, at force projection. Kaya hindi na nakakapagtaka na itinuturing itong isa sa mga pinaka-importanteng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ng bansa. Ito ang magiging launchpad ng ating Air Force kung sakaling kailanganin nating magpadala ng aircraft, drones, o surveillance missions papunta sa western maritime borders natin. June 6, 2025, dumayo mismo sa Balabac sina Department of National Defense Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. at PAF Chief Lieutenant General Arthur Cordora. Ang kanilang mission ay check ang progreso ng mga critical infrastructure projects under the TIKAS program, or Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad. Ito ay isang joint initiative ng DND at Department of Public Works and Highways, DPWH, para masigurong may sapat na pasilidad ang ating military, lalo na sa mga forward-deployed locations. Ano-ano nga ba ang kasalukuyang ginagawa sa Balabac? Command and Control Building, ito ang magiging nerve center ng buong base. Meron itong integrated antenna tower, na magagamit for secure communications, surveillance coordination, at joint operations. Balabac Military Runway, ito ang pinaka-crucial. Ang bagong runway na ito ay military grade at pinalawak para sa deployment ng fighter jets, transport aircraft, at surveillance planes. At take note, EDCA designated site ito, ibig sabihin pwedeng gamitin ng mga allied forces tulad ng United States for joint exercises and emergency deployments. This means faster response time, better interoperability, at syempre, mas malaking deterrence laban sa foreign aggression. Bukod sa mga physical na istruktura, mahalaga ring banggitin ang magiging papel ng Balabac Air Base sa intelligence at reconnaissance operations. Ayon sa ilang ulat, balak din itong lagyan ng permanent drone facilities, na maaaring mag-host ng medium-altitude long-endurance, MALE, unmanned aerial systems tulad ng Hermes 900 at MQ-9 Reaper kung sakaling magkaroon ng future partnerships. Ito ay isang malaking bagay pagdating sa maritime domain awareness, kaya nitong mag-monitor ng malalawak na bahagi ng dagat, mag-track ng suspicious vessels, at magsagawa ng surveillance 24/7 kahit masama ang panahon. Sa isang lugar na ng tension at maritime disputes, hindi pwedeng i-underestimate ang value ng ganitong capability. Dagdag pa dyan, ang construction ng base ay may kaakibat ding economic at developmental benefits para sa mga lokal na residente ng Balabac. Habang ginagawa ang mga facilities, dumarami ang job opportunities para sa mga manggagawa sa lugar, at magkakaroon ng spillover effect sa lokal na ekonomiya, mula sa pagkain, transportasyon, at housing. May mga balita rin na pinag-aaralan na ng gobyerno ang paglagay ng auxiliary infrastructure tulad ng naval pier at fuel depot, upang mas maging self-sustaining ang base at mapabilis ang logistics operations. Kung maipapatupad ito, hindi lang ito magiging airbase, kundi isang full-spectrum strategic outpost para sa Armed Forces of the Philippines. At huwag nating kalimutan, habang mino-modernize natin ang ating sariling infrastructure, patuloy ding lumalawak ang military cooperation ng Pilipinas sa mga kasangga nitong bansa. Sa pamamagitan ng EDCA at iba pang defense partnerships, nagkakaroon tayo ng access sa training, technology transfer, at joint exercises na lalong nagpapalakas sa ating overall defense posture. Hindi rin malayo na sa hinaharap, makikita natin ang deployment ng mga mas advanced aircraft sa Balabac, tulad ng multi-role fighters na pinaplano ng bilhin ng PAF, gaya ng F-16 Viper o JAS-39 Gripen.
Kapag nagkataon, magiging pangunahing staging area ang Balabac para sa mga air patrol at combat air mission sa western frontier ng Pilipinas. Pero gaano nga ba kaimportante ito sa big picture? Mula Balabac, kayang i-monitor in real time ang mga movement sa Spratlys at Karatig na karagatan. Mas malapit ito sa mga island bases ng ibang bansa, making it ideal for rapid deployment at surveillance patrols. Kapag fully operational na, Balabac Air Base will serve as a tripwire. Any act of aggression in that region will be immediately monitored and can be responded to within minutes. This is not just a military project, isa itong national security investment. Sa kanyang speech, sinabi ni Secretary Teodoro na full support ang ibinibigay ng DND sa DPWH para matapos agad ang mga proyekto. Dagdag pa niya, handa ang AFP na magbigay ng manpower, logistics, at kahit anong kailangan para mapabilis ang construction. Ayon kay Lieutenant General Cordora, ang Philippine Air Force ay nananatiling committed sa kanilang mission to defend our skies and secure our strategic frontiers, lalo na sa Palawan. Ang Balabac Air Base ay isa lang sa maraming modernization projects under the revised AFP Modernization Program. Kasama ito sa mas malawak na plano na tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC, kung saan ang mga isla tulad ng Palawan ay magiging pangunahing linya ng depensa ng bansa. Kung magpapatuloy ang suporta mula sa gobyerno at publiko, maaasahan nating magiging fully operational ang base sa mga susunod na taon, at mas lalakas pa ang depensa ng Pilipinas sa harap ng lumalaking tensyon sa region. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang kahalagahan ng presence sa mga malalayong isla tulad ng Balabac, dahil sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng aktwal na puwersa sa ground ay isa sa pinakamalakas na deterrent laban sa anumang uri ng foreign intrusion. Ika nga nila, possession is 9/10 of the law. Kung tayo ang nandoon, tayo ang may kontrol. Bukod pa riyan, makakatulong din ang Balabac Air Base sa disaster response. Dahil sa lokasyon nito, pwede itong gawing forward staging area para sa Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR, operations, lalo na kung may bagyo, lindol, o emergency sa Southern Palawan o Mindanao. Sa madaling salita, hindi lang ito panggiyera. Isa rin itong investment para sa kaligtasan at kaunlaran ng mga Pilipino. Kaya habang patuloy ang construction, mahalaga rin na suportahan natin ito, hindi lang bilang infrastructure, kundi bilang simbolo ng ating soberanya at kakayahang tumayo sa sarili nating paa. Kaya abangan natin ang mga susunod na update. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. Comment down below, ano sa tingin ninyo ang epekto ng Balabac Air Base sa seguridad ng bansa? Maraming salamat sa panunood. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas!